Si Rain ang unang bumitaw pagkakita kay Jacob. Sinubukan kong kunin ang kamay niya pero mabilis na niyang nailayo ang sarili sa akin. Rain, sandali. Aalis na ako. Message na lang kita pagtapos na ako sa document. Yun lang at nagmamadaling umalis na siya. Do you want to follow her? It's fine. Hintay na lang kita dito. Buong pagkapikon kong binalingan ng tingin si Jacob. Ano bang ginagawa mo dito? Hey, sa'yo ko dapat itanong yan. Ano bang ginagawa mo dito? I have some important reason. Kaya pwede ba? Stop asking me that stupid question? Iniwas ko ang tingin sa kanya. Imbis na pagtuunan ko siya ng pansin, pasimple ko nilapitan ng bulaklak na ibinigay ko kay Rain, ang ngayon ay nakalimutan niyang dalhin. Lalong nag-init ang ulo kong sinipat ng tingin si Jacob. Sam, nang dahil sa lalaking to, nakalimutan ng dalhin ni Rain ang mga bulaklak. Di bale, padadalhan ko na lang siya mamaya sa office niya. Siya ba ang rason? What? That girl, si Rain Punzalan. Siya ba ang rason kung bakit hindi ka natuloy sa States? Napabuga ako ng hangin. Sinubukan ko mag-imbento ng rason, ngunit tila na blanco ako at hindi nakaimik. Wow, so totoo nga. Sinasabi ko na nga ba? At talaga nagawa ang pamambabae sa status mo ngayon? Umigting ang pangako at hinarap siya. Hindi ako ng babae. At anong status ang pinagsasabi mo? As far as I know, till this very moment, binata pa rin ako. Legally, I can still be with any woman I like. Natawa siya ng pagak. But you're engaged, bro. Baka nakakalimutan mo. Correction, about to be engaged. Pagtatama ako. Oh, now, what is the meaning of that? Huwag mo sabihing, Jacob, alam naman natin na arranged marriage lang yon. Even Clarissa, alam niya yon. Kahit siya, hindi pabor sa gantong setup. Pero nagsama na kayo ng ilang taon. Imposible namang hindi niyo gusto ang isa't isa. Napahilot ako ng sentido. Kaya kong pinag-uusapan ang tungkol sa buhay ko. Kahit napinsan ko pa si Jacob, but I don't have a choice. Matagal ko na rin dinadala ang suliraning ito sa balikat ko. Maganda na rin na masabi ko sa kanya, nang sa ganon, maibsan ng bahagya ang bigat sa dibdib ko. Well, sinubukan namin. But masyadong magkaibang mundong ginagalawan namin. She wants to be a supermodel, and I want to be a business tycoon. She wanted to travel the world, while ako gusto kong hawakan ang buong empire ng aking ama. Then, anong problema doon? Pwede nyo naman pagsabayin ng mga pangarap nyo na magkasama. Hindi mo naintindihan, Jacob. Gusto ng pamilya ko na magsettle na ako at magkaroon ng sariling pamilya at hindi ibibigay ng aking ama ang buong kumpanya. Not unless may anak na akong ihaharap sa kanya. Kaya nga nagpaplano na kayo magpakasal, hindi ba? To start a family. So anong problema doon? The big deal is, ayaw pa ni Clarissa. She's okay with the marriage, but not with the baby. Kaya gumawa kami ng kasunduan. Anong kasunduan? Kapag hindi siya nakapagdesisyon within this month, well, tatapusin na namin ang relasyon namin. Kung hindi siya papabor, I need to look for another option. Ano? As in ganun-ganun na lang? How about your parents? Ano na lang ang sasabihin nila? Hindi problema sa kanila yon. Wala naman sa mga magulang ko kung sino ang babaeng makakasama ko. As long as may kakayahang bigyan sila ng apo, okay na sila doon. At paano naman sa parting Clarissa? Her parents? Katulad lang sila ng magulang ko. Divorce nga ang mga yon. Good thing about them is that wala silang pakialam sa buhay ng kanilang anak. Napahalukip-kip si Jacob na tinitigan ako. So, that's why you're flirting with that lady? Yun ang second option mo? No, I don't know. She's okay. I mean, I like her, Jacob. I'm not getting young. I'm turning 40 next year. Aside from the company, gusto ko na rin lumagay sa tahimik. Magkaroon ng sariling pamilya. Gaya mo. Naintindihan mo ba ako? Napatango siya. Yeah, I understand. And honestly, I'm glad that finally naisip mo na rin yan. Well, I just hope that you'll find yours in the right timing. Ang tamang babae ay hindi hinahanap ng sapilitan. Kusayang dumarating sa tamang lugar at sa tamang oras. Alam ko naman yon. Good. Kung ganon, wala na siguro akong dapat sabihin pa. But, good luck. Inilahad niya ang palad sa akin para makipagkamay. Tinanggap ko yon at napangiti. Pasado 2:00 na ng hapon nang marating ko ang headquarters namin. Binaybay ko ang hallway patungong office nang biglang makaramdam ako ng hilo. Sandali akong huminto at napadantay sa glass door ng aking opisina. Ano ba nangyayari sa akin at nadadalas ata ang pagkahilo ko ngayon?
Lately, napansin ko ang malimit kong pagkabalisa. Tila lagi akong pagod kahit pa kumpleto naman ang tulog ko. Hinala ko, baka mababa na naman ang dugo ko. Ganito kasi ako kapag stress out, lalo na sa trabaho. Masyado ko kasing dinidibdib ang trabaho ko to the point na nadadala ko pa ang stress hanggang sa tirahan ko, which is hindi na dapat. I always give my 100% effort to my job. Nasa dugo ko na ang pagiging dedicated sa trabaho. Wala sa bokabularyo ko ang bahala na bukas. Gaya ngayon. Dahil bukas na ang presentation ng project, kailangan kong gumugol pa muli ng ilang oras para lang ihabol ang editing ng docu ni Alex. Napabuga ako ng hangin matapos kumarating ang working desk ko at nanghihinang napaupo sa swivel chair. My knee is shaking para ako nasusuka na sa hilo. Shit, hindi maganda to. Nag-overwork na ako. Kailangan ko magpahinga. Tama, pagkatapos ng project na to, magpa-file ako ng leave. Yayayain ko si Francesca na magburakay. Nagpalipas muna ako ng ilang minuto at nang makaramdam ako ng ginhawa ay nagpa siya ng simulan ang naghihintay na trabaho sa harapan ko. Akmang titipahin ko na ang keyboard nang biglang katukin ako ni Reggie. Rain, nandito ka na pala. Kanina ka pa ba? Bungad nito matapos akong lapitan at naupo sa bakanting upuang nasa harapan ng aking mesa. Kakarating lang. Actually, medyo nahuli nga ako eh. Napatagal ako sa pagkuha ng mga pictures. Gawa na limitado lang ang pwede kong kunan ng litrato as a specimen. Pagdadahilan ko, sabay hilot ko ng sentido. Ramdam ko muli ang hilo kung kaya't hindi ko na napigilang mapapikit ng bahagya. Uy, okay ka lang? May bahid ng pag-aalalang wika niya. Medyo nahihilo. Sa biyahe siguro. Nag-commute kasi ako ngayon eh. Ay naku, alam mo, dapat kasi pinagawa mo na lang sa grupo yan at nandi ka na nahihirapang gaya niyan. Hindi nga pwede. Mahigpit si Mr. Madrigal. Sa sobrang confidential na mga files niya, ni ayaw niya may iba akong kasama sa pagkuha ng pictures. Mahigpit daw. If I know, type ka lang niya. Gumagawa lang siya ng alibay dahil gusto kanya masolo. Ano? Yes, type ka niya. Halata naman eh. From the way he look at you, sa conference room, kahit nagsusungit siya nung araw na yon, kita ko sa mga mata niya ang paghanga sa'yo. At nakita ko pa ang pagngiti niya sa'yo paglabas ng conference room. Kaya alam ko may something na siya sa'yo. Paano mo nakita? Sabay naman tayo lumabas ng conference room. Maaring malabo na ang mga mata ko, pero pagdating sa mga ganyang sign, nagiging malinaw pa sa sikat ng araw ang paningin ko. I saw him smile, at hindi lang simpleng smile yon, puno ng adoration. Kinilig nga ako nun eh. Hindi ko lang sinabi sa'yo kasi nga bad trip ka that time. Hindi ako nakakibo. Pero sa totoo lang, hindi na masama si Mr. Madrigal. Ha? I mean, maaring may pagka-intimidating at suplado siya. Pero he seems to be a very responsible and somehow nice naman. Not to mention, gwapo at bilyonaryo pa. O diba? Perfect package? Saan ka pa? I'm sorry, hindi ako ganun kababaw para magkagusto sa isang gaya niya. I know how to earn my own money, so I don't need a billionaire to sustain my needs. Alam ko naman yon, pero hindi mo ba gusto ang pakiramdam na ikaw ang pinagsisilbihan? What do you mean by that? Ang ibig ko sabihin, ayaw mo bang maranasan mag-irena ng isang lalaki? Who will pampers you, not only by means of material things, but something that money can't buy, something that will truly make you happy, gaya ng tunay na pagmamahal. Napaingos ako sabay lipat ko ng tingin sa monitor ng aking desktop. Hindi ko kailangan ng lalaki para sumaya. Masaya na ako sa pagiging single. Isa pa, pare-parehas lang ang mga lalaki. Maluloko. May diin kong sabi. Siya naman ang napaingos at napalatak. Hindi naman lahat ng lalaki gaya ng ex mo. Nagkataon lang na napunta ka sa maling tao. Kaya ganyan ang mentality mo. Napahalukip-kip siya. Gaya ni Francesca. Matagal na kaming magkaibigan. Taon na rin. Naging saksi din siya sa unang breakup ko sa dating nobyo ko. Kung kaya't hindi nalingid sa kanyang kaalaman ang tungkol roon. Marahas ako napabuga ng hangin. Basta ayoko na. Tama na amin sa pagkakamali. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Para sa akin, stress na lang ang pagkakaroon ng relasyon. Natawa siya ng pagak. Talaga ba? Naku, huwag ka magsalita ng tapos. Bilog ang mundo. Maya-maya niyan, kainin mo sinabi mo. Mabalitaan ko na lang na kayo na pala ni Alex. Sasagot pa sana ako nang biglang mag-ring ang aking cellphone. Saglit kami nahinto ni Reggie. Anong number ang tumatawag kaya bantulot ko itong sinagot. Hello? Hello Rain, this is Alex. Thanks God, you answered. Biglang sumikip ang dibdib ko nang mabusesan ko si Alex. Alex?
Paano mo nakuha ang number ko? Pasimple kong sinulyapan si Reggie. Pero dahil nasagot ko na ang tawag, wala akong choice but to continue the convo. Tinanong ko ang boss mo. Thankfully, he gave me your contact. Nasaan ka na ba? Naikot ko ang mga mata at talagang ayaw akong tantanan ng lalaking to. Rain, nasaan ka na ba? Nag-aalala ako. He sounds very demanding. Kung makatanong, akala mo jowa ko. Tuloy, parang gusto kong mainis. Kung hindi ko lang katabi si Reggie, baka nasupalpal ko na to eh. Nandito na ako sa office. I'm about to finish the docu, Mr. Madrigal. Kung may idadagdag ka pa or ipapapalit, pwede niyong sabihin ngayon before the final edit. Kunoy nilapatan ko ng business tone ang boses ko para ba hindi makahalata si Reggie. But I think it's useless dahil ngayon pa lang ay panay na ang ngiti ng nakakaloko sa akin. Wow, napaka-formal mo naman. Hey, don't tell me nandyan ang boss mo. Wait, wala ka ba sariling opisina? Magkasama ba kayo ng amo mo sa isang office? Rain, hindi ko gusto yan. Naikagat ko ang dila sa sobrang pagkagigil. Now, he's acting like a jealous boyfriend. Ano bang akala niya? Magjowa na kami? Ano bang kailangan mo? Sabihin mo na. Medyo busy na kasi ako eh. Naiinis man, pilit ko pa rin pinakalma ang boses ko. Yayayain sana kita mag-dinner tonight. Anong oras ang labas mo dyan? Mag-overtime ako. I don't think that is possible. Then, hihintayin kita hanggang matapos. I'm available 24/7, baby. Don't you ever forget that. Muli ako napabuga ng hangin. Ang sakit niya sa panga. Bahala ka. Yun lang ba? Kung wala ka nang sasabihin, pwede ba magtrabaho na ako? Bukas na kasi ang deadline ng project. I don't want to be cause of delay. Okay, I see. After then, see you later, baby. Bye. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas pinutol na niya ang tawag. Si Mr. Madrigal yun no? Mukhang malapit mo nang kainin ang sinabi mo ah. Ani ni Reggie sabay hagik-gik. Sinamaan ko siya ng tingin. Is not what you think it is? Supla ko sa kanya at pag ano'y hinarap muli ang desktop ko. Yeah, sure. O siya, ito na nga pala yung final shot ng project. Pinanood na ito ni boss and he approved it already. Nilapag niya ang USB sa mesa ko. Okay, good. I'll check it now. Thanks. Ginisihan niya lang ako na nakakaloko saka lumabas ng aking opisina. Iiling-iling kong dinampot ang USB. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Thanks God, natapos na rin ang project. Presentation na lang ng client, then we're done. Hopefully, hindi ko na rin makikita si Alex pagkatapos nito. I was about to insert the USB to my computer nang biglang muling mag-ring ang phone ko. Sa pag-aakalang si Alex na naman, ay agad kong pinindot ang end call button sa gilid ng phone. Ngunit di naglipat segundo ay muli itong tumunog. Naiinis man ay dinampot ko na ang phone. But to my surprise, hindi pala si Alex ang tumatawag, kundi si Francesca. Hello Bes, kamusta ka na? Sis, can I ask you something? Importante lang. May bahid pag-aalalang wika niya na siya ko naman agad na pinagtakhan. About what? Nagka-mens ka na ba this month? Nagka-period ba ka mo? Hindi pa. Irregular ako, di ba? Baka next week pa. Ganun ba? Ako kasi hindi pa eh. Ano bang gusto mo sabihin? Ewan, pero tila biglang kinabahan ako. Sis, baka kasi may nabuo na sa amin ng huling partner ko dyan sa Pinas. Yung na-meet ko dun sa huling bar na pinuntahan natin. Ano? Nangalaglagan pang ako. Balak ko mag-PT, pero natatakot ako. Paano kung buntis ako? Shit, ano na lang sasabihin ko sa parents ko? Paano ko sasabihin na hindi ko kilala ang ama? Ni hindi ko alam kung sa alupalop ng Pilipinas hahanapin ang taong yon. Nag-hysterical na siya at sa totoo lang, nahahawa na rin ako. Kalma, baka na-delay ka lang or something. Sana nga sis, sana nga. Anyway, I'm planning to use a PT kit. Please, pray for me ha? Na sana negative ang result. Negative yan, tiwala lang. Ikaw, hindi ka ba magtitest din? Just to be sure. No, hindi mangyayari yon. I mean that guy used a condom, kaya imposibleng may mabuo. Git ko. Okay, sabi mo eh. O siya, tawagan na lang kita if ever may result na. Okay, sure, bye. Pagkaputol ng tawag, ay agad kong tsinaka maliit na kalendaryong nakapin sa bulletin board ko. Looking at the dates, napagtanto kong mahigit na palang 1 buwan na akong hindi dinadatnan. 8 weeks na to be exact. Ito ang unang pagkakataon na lumagpas ako ng 2 linggo, which is kinda alarming.
Pinilig ko ang ulo at pilit na tinaboy ang takot na unti-unting namamahay sa dibdib ko. There's no way I can be pregnant. Maliban sa minsan lang yun nangyari. Alam kong gumamit siya ng protection. I saw those condoms. Kaya imposible mabuntis ako ng ganun-ganun lang. Medyo nawala ako sa focus sa alalahaning yon. Kung kaya naisipan ko lumabas muna ng opisina at magtimpla muna ng kape sa pantry. Papasok na sana ako ng pantry nang biglang nakaamoy ako ng di maganda. Shit, anong amoy yon? Napakabaho naman. Napatutok ako ng bibig. Sinilip ko ang pantry at nakita ko si Reggie na nagbubukas ng lunchbox. Ewan ko ba, pagkatapos niyang isalin sa plato niya ang pagkain ay biglang nakaamoy na naman ako ng mabaho. It was so terrible. Hindi ko na napigil ang hindi mapadahak. Akmang babalik na sana ako ng opisina nang marinig ko ang pagtawag ni Reggie. Rain, ikaw pala. Kain tayo. Alok ni Reggie matapos niya akong pag-angatan ng tingin. Ano bang kinakain mo? Ba't ang baho naman? Parang panis. Sita ko sa ulam niya. Ay, grabe siya. Makabaho ka naman. Ginisang sitaw to, no? Bago luto, kaya hindi ito panis. Sigurado ka? Sorry, pero talagang amoy panis siya eh. Giit ko sabay tutup sa aking bibig. Ang arte mo, para kang ate ko nung buntis siya. Bahong-baho sa ginisang sitaw. Napatigalgal ako. Ano ka mo? Ang ate ko kasi nung buntis, dala ata ng paglilihi, naging hate niya ang amoy ng ginisa, parang ikaw ngayon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Oh my God, anak ng, mukhang kailangan ko rin gumamit ng PT kit.